Brigada in the heart of changing lives. Broadcasting from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila. Our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong, trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM. Manila, the music and news authority. One time, the new Filipino time, alas 4 ng hapon. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Narito na ang programang magbibigay linaw sa mga balita at isyong napapanahon. Siksik sa mga balita mula sa buong araw na pagro-ronda ng mga brigador ng bayan. Ronda, Brigada, Ronda. Brigada, anuman ang kaganapan, opinyon, reaksyon, hihimayin, lilinawin sa mas pinalakas na Ronda, Brigada. Magandang hapon, narito po ang mga balita sa oras na ito. Ronda, Brigada. Mga kabrigada, ang Ombudsman, pinasasagot na ho si dating House Speaker Martin Romualdez hinggil sa mga kinakaharap na kaso. Brigada Ino Flores, ibrigada mo. Brigada, live report. Inatasan ng Office of the Ombudsman si dating House Speaker Martin Romualdez na magsumite ng counter affidavit kaugnay ng kinakaharap nitong mga reklamong plunder, graft at direct bribery. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, naglabas na ang preliminary investigation team ng utos para sagutin ni Romualdez at iba pang respondents ang mga alegasyon. Mula sa pagtanggap ng kautusan, bibigyan sila ng 15 araw upang magsumite ng kanilang counter affidavit. At sa oras na nakumpleto na ang mga isinumiting report, isusumite ang kaso para sa resolusyon. Dumating ito kasunod ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nalalapit na ang pagsasampa ng maraming kaso laban sa dating House Speaker, kaugnay ng umuning anomalya sa flood control projects. Una nang sinabi ni Romualdez na handa siyang harapin ang proseso at patunayan na wala siyang kasalanan. Bagamat masakit para sa kanilang pamilya ang issue, iginagalang daw niya ang naging pahayag ng Pangulo at nanindigan na wala siyang nilabag sa batas. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ino Flores ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. Brigada. Samantala mga kabrigada, sa ibang balita po naman, ibinahagi ni Senador Panfilo Ping Lacson sa kanyang social media post na tinurn over na nila ngayong umaga sa Office of the Ombudsman para sa evaluation at motu proprio investigation ng kanilang mga nakalap na documentary at testimonial evidence. Sa ngayon, ayon kay Senador Lacson, na mga tinitingnan nilang kaso ay umiikot sa kasong plunder, malversation at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ayon sa senador, kung noong nakaraang taon ay akala nilang sa Bulacan lang mayroong microcosm o maliliit na mundo na sumasalamin ng flood control projects anomaly, mayroon din daw pala ito sa Taguig City. Ani Lacson, marami raw ginagawang trick sa lugar na ito. Kabilang na ang pagpasa sa mga illegal reclamation project katulad ng slope protection structures na mayroong maraming ghost projects, double appropriation at recycled photos. Mula naman noong 2020 hanggang 2025, sinabi ng senador na nasa 14.4 billion pesos ang kabuang infra projects na nakuha ng mga ito. Bilang tugon naman dito ni Senate Minority Leader Alan Cayetano,
Binanggit niya na tinatanggap naman niya ang ginawang hakbang ni Lacson. Pero anya, nagulat lamang daw siya na ikinukumpara ang kanyang lugar sa Bulacan, bagay na napakalayo raw naman. Dagdag pa ni Cayetano, saksi ang bawat kababayan niya sa Taguig City sa produkto ng good governance mula noon hanggang ngayon. Nagsasagawa ng backtracking ang Philippine National Police o PNP upang matukoy ang pagkakakilanlan ng mga taong naglagay ng Improvised Explosive Device o IED sa harap ng Department of Justice sa Padre Faura, Maynila at sa Jokno Boulevard malapit sa Senado sa Pasay City. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., sinusuri na ng mga investigador ang lahat ng impormasyong maaaring magturo sa mga suspect, kabilang ang mga kuha ng CCTV at mga salaysay ng mga saksi. Tiniyak naman ni Nartates na pananagutin ng mga nasa likod ng insidente at makikipag-ugnayan ng PNP sa iba pang intelligence at law enforcement agencies upang matukoy ang motibo at makapagsampa ng kaukulang kaso laban sa mga responsable. Samantala, sinabi ni PNP Public Information Office Chief Colonel Allen Reyco na na-secure na ang lugar at wala nang umiiral na banta. Anya, isa sa mga tinitinang motibo sa insidente ay ang maghasik ng takot sa araw ng SONA. Senador Erwin Tulfo naghain ng resolusyon at 2 panukalang batas bilang tugon sa naging panawagan ni Pangulong Marcos sa SONA 2026 kahapon. Brigada Ann Cortez, i-brigada mo. Brigada Live Report. Naghain ngayong hapon si Senator Erwin Tulfo ng isang resolusyon at maging 2 panukalang batas na naglalayong tugunan ng naging panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address. Ang resolusyon na inihain nga ni Tulfo ay naglalayong imbestigahan ang pulisiya sa EPIRA Law, partikular na sa system loss charge na ipinapasa sa mga consumer. Samantala, mga panukalang batas na kanyang inihain naman ay naglalayong manawagan ng pag-repeal sa energy tax at pag-alis sa system loss charge mula sa VAT. Maaalala sa nagisona ng Pangulo kahapon, binanggit nga niya na nais niyang maalis ang system loss dahil hindi naman daw kasalanan ng mga consumer kaya nagkakaroon ng bayaring ganito. Maliban pa nga rito, mapila rin ito ng agarang pag-amyenda sa Electric Power Industry Reform Act. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortez ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Meralco handa raw naman makipagtulungan sa mga pagbabago sa IPIRA para sa mas maayos na serbisyo sa kuryente. Brigada Katrina Honson, i-brigada mo. Brigada Live Report. Nirerespeto ng Meralco ang direksyon ng pamahalaan kaugnay ng mga isinusulong na pagbabago sa Electric Power Industry Reform Act o IPIRA. Ayon sa kumpanya, nakahanda itong makilahok sa mga pagtalakay para sa reforma sa sektor ng kuryente. Naniniwala rin sila na mahalagang isaalang-alang ang epekto ng mga reforma sa operasyon ng mga distribution utility upang mapanatili ang pamumuhunan sa infrastruktura at teknolohiya para sa mas maaasahang serbisyo. Iginit pa ng Meralco na ang system loss o pagkawala ng kuryente sa proseso ng distribusyon ay bahagi ng operasyon ng buong industriya. Gayunpaman, patuloy nila ang kanilang mga inisyatiba upang mapababa ito at mapanatili sa ilalim ng itinakdang limitasyon ng Energy Regulatory Commission. In the heart of changing lives, ako si Brigada Katrina Honson ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Musica News Authority. Samantala mga kabrigada, mariimpong iginiit ni Vice President Sara Duterte na isa lamang ng PR stunt ang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mahiya naman kayo noong kanyang nakaraang State of the Nation Address sa SONA. Sa isang panayam sa The Hague, sinabi po ni Duterte na kung seryoso ang kampanya ng Pangulo laban sa katiwalian, dapat may mga napanagot o napakulong na sa mga sangkot partikular na sa isyo ng umunoy maanumalyang flood control projects. Ipinunto ng Vice Presidente na hindi rin maaaring ilihis ni Pangulong Marcos ang kaniyang sarili sa mga questionable proyekto dahil siya mismo ang pumirma ng budget.
Anya may tuturing na impeachable offense ang pagpirma ng Pangulo sa pambansang pondo na alam naman niyang maraming insertions. Wala naman siya napakulong sa flood control scandal eh. At saka yung sinabi niya na mahiya naman kayo, it was a PR stunt na sinali nila yung linya na yon sa speech niya. Sinasabi niya na lang yan ngayon na parang ako yung nagsabi ng mahiya naman kayo para mailayo niya yung sarili niya doon sa flood control scandal. Unfortunately, hindi niya pwedeng gawin na ilayo niya yung sarili niya doon sa korupsyon sa flood control scandal kasi siya yung pumirma ng budget. Nagpumirma ka ng budget na alam mo madaming insertions. Sa ibang balita po naman, mga kabrigada, welcome sa Philippine Space Agency of PhilSA. Nabanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address kaugnay po ng kauna-unahang sounding rocket test launch sa Cagayan na nakatakda sa 2027. Pinaplanong isagawa ng PhilSA ang nasabing test launch sa tulong ng Department of Information and Communications Technology, Cagayan Economic Zone Authority at ilang kumpanya mula sa Pilipinas at South Korea. Ayon kay PhilSA Director General Gay Jane Perez, napakaganda ng pwesto ng Pilipinas para sa pagpapalipad ng rocket dahil malapit ito sa Ecuador at nakaharap sa malawak na karagatang Pasipiko na mas ligtas at mas madaling pagdausan ng operasyon. Dagdag pa ng ahensya, layunin ng proyektong ito na magbukas ng mga bagong negosyo sa aerospace industry, magpasok na malalaking pamumuhunan at magsanay ng mas maraming Pilipino sa larangan ng space science at rocket engineering. Narito po naman mga kabrigada, mga balitang dapat po natin abangan mamaya sa Drymax Brigada Balita Nationwide. Isang araw matapos ang SONA, Ombudsman, pinasasagot na si dating House Speaker Martin Romualdez hinggil sa mga aligasyon ng korupsyon. Uswag Ilonggo sa party list Representative Jojo Wang nakapagpiyansa na para sa kasong graft hinggil sa maanumalyang flood control projects. Senador Ping Lacson, tinurn over na sa Ombudsman na mga ebidensya sa Manoy Ghost Project. Sa Taguig, Senador Cayetano naman, handa raw itong harapin. DOE at ERC, suportado ang order ni Pangulong Marcos na alisin na ang pagpasa ng system loss charge sa mga consumer. Meralco naman, nire-respeto ito pero pinako-consider ang operational impact. Habang Senador Erwin Tulfo nag-file na kaagad ng bill para ripasuhin ang EPIRA law. At MTRCB, pinatawag ang mga producer ng It's Showtime matapos ang controversial na episode ng pagbubuga ng Vice o ganda sa isa nitong co-host na si Baby Dolls Johaira. At siya na po mga kabrigada, ang kabuuan ditala natin po mga balita sa oras na ito. Ako po naman inyong naging lingkod in the heart of changing lives. Brigada Rowelo Chaco, maraming salamat, magandang hapon po sa inyo lahat. Brigada! Inyong napakinggan ang Ronda Brigada. Ronda Brigada. Hanggang sa muli.